issue. Mga balitang dapat abangan. Malalim na talakayan. Ating pakinggan. Tinig ng magkabilang panig. Ating iparirinig. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas ng Professor ng Bayan, Ricky Rosales sa Story Outlook. Story Outlook. Uy, June 7, it's a Saturday. Tama po, Sabado po ngayon. At meron na pong Story Outlook kapag Sabado. Para sa ating Story Outlook, ilang grupo na magsasagawa ng kilos protesta sa Lunes para kalampagin ang Senado na simula ng impeachment trial laban kay VP Sara. Pinaiikot na resolusyon kontra sa VP Sara impeachment case, posibleng may mas malalim daw na dahilan ayon sa mambabatas. Divox, nagbabala laban sa pagdaloy ng lahar malapit sa Bulkang Kanlaon. Pagtaas ng kaso ng HIV sa ating bansa ay kinababahala po ng UNAIDS Philippines. Threat Monitoring Center, planong gawing permanente ng DICT. Tatlong immigration officers sa tangkang pagtakas ng 4 na Chinese na NAIA sinibak sa pwesto. Ilang kalsada naman po sa lungsod ng Maynila sarado hanggang mamayang alas 11 ng gabi para sa lighting ceremony sa Jones Bridge. At presyo ng produktong petrolyo, kapit-kapit, nakaamba pong tumaas sa Martes. Yan po ang ulo ng ating Story Outlook ngayon sa detalye ng mga balita. Ikinasana ng ilang grupo ang kilos protesta sa Lunes para kalampagin ang Senado na simulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay matapos maantala ang pagbasa ng articles of impeachment noong dapat ay June 2 at inilipat sa June 11. Bilang sa magpoprotesta ang grupong Tindig Pilipinas at Akbayan na naghahanda na para sa mass action sa Lunes. Lumakas din po ang panawagan ng ilang universidad, mga departamento nito at student leaders para simulan na agad ang paglilitis. Pero ayon po kay Senador Sherwin Gatchalian, hindi dapat nakasalalay sa personal na desisyon ng mga senador kung dapat ituloy o hindi ang impeachment trial. Sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros, posibleng makaranas ng constitutional crisis ang ating bansa sakaling hindi matuloy ang impeachment trial. Si Senador Ping Lacson, iginiit na hindi maaaring magdeklara ng de facto dismissal ng impeachment case ang mga senator dahil ang Senado raw po bilang impeachment court lamang ang makakapagdedesisyon. Posible umanong may mas malalim na dahilan sa likod ng pinaiikot na resolusyong nagsusulong na ibasura ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZMM, muling nanindigan si Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel na labag sa konstitusyon ang posibleng pagbasura sa kaso at obligado raw po ang mga senador na magdesisyon sa mismong paglilitis lalo na kung hindi naman sila pabor dito. Kumbinsido po si Pimentel na may dapat ipangamba sa naturang plano at iginiit na hindi dapat pagbotohan ang resolusyon alinsunod sa takbo ng paglilitis. Alas 6:21 na po ng gabi, 6:21. Nagbabala naman ang PHIVOLCS sa mga residenteng malapit sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island ng pagdaloy ng lahar bunsod ng ulan na dala ng low pressure area at habagat. Kahapon po ay umabot sa 45.5 millimeters ang ulan na naitala sa Kanlaon Observatory sa La Carlota. Habang mas maraming ulan ang posibleng bumagsak sa summit area ng bulkan. Iniulat din ng ilang netizen at lokal na opisyal ang pagdaloy ng lahar sa ilang bahagi ng Castillana. Inaalalahanan po ng ahensya ang mga komunidad malapit sa bulkan na magbantay at maghanda sakaling may malakas na pag-ulan. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon. Nababahala naman ang United Nations Program on HIV/AIDS o UNAIDS Philippines sa pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o yung pong HIV sa ating bansa. Sinabi sa DZMM ni UNAIDS Philippines Country Director Dr. Louie Ocampo
na dapat may plano ang gobyerno kung paanong hahawakan ang mga programa kontra HIV. Lalo't isasaraan niya sa Setyembre, ang US Agency for International Development o USAID na naglalaan ng pondo para rito. Iginiit ni Ocampo na whole of society approach ang kailangan sa pagtugon sa issue ng HIV. Lalo't nananatilian niyang mataas ang stigma, partikular po sa testing. Sa datos ng DOH, tumaas ng 500% ang kaso ng HIV sa mga edad 15 hanggang 25 taong gulang, kung saan 57 bagong kaso po ang naitatala kada araw mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Plano namang gawing permanente ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang inilunsad na Threat Monitoring Center noong halalan. Ayon kay DICT spokesperson, Assistant Secretary Renato Paraiso, kabilang sa tututukan nito ang mga online scam, fake news, mga troll farm, illegal gambling, operasyon ng Pigo at Pogo, at mga cyber attack sa pamahalaan. Plano rin aniya ng CICC na bumuo ng Joint Task Force katuwang ang PNP, NBI at DOJ para mas mapalakas ang paglaban ng pamahalaan sa cyber threats. Samantala, nagbabala rin po ang DICT na bilang na ang araw ng mga content creator na nagpapakalat ng fake news. Sinabi ni Paraiso na tutugisin na rin ang mga content creator na maituturing aniyang mga kriminal dahil labag sa batas ang pagpapakalat ng fake news. Alas 6:24 na po, 6:24 na po ng gabi, tuloy ang buhos ng mga balita sa Story Outlook on a Saturday. Samantala, sinibak na po sa pwesto ang 3 immigration officers na sangkot sa tangkang pagtakas ng 4 na Chinese sa Ninoy Aquino International Airport. Sinabi sa DZMM ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, nakakasuhan ng mga naturang kawani sa Department of Justice matapos makitang may kahinahinalang kilos ng daanan ng mga naharang na Chinese. Hindi rin isinasantabi ng kawanihan ang posibilidad na kasabwat sila ng mga naturang dayuhan na pupunta sa ng China at Vietnam ng maharang sa NAIA Terminal 3 dahil sa overstaying. Abiso po sa ating mga kapamilya, may ilang kalsada po sa lungsod ng Maynila ang sarado ngayong araw na ito para sa lighting ceremony ng Jones Bridge bilang bahagi po na ika-50 anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at China. Bilang sa mga saradong kalsada mula sa alas 5 kaninang umaga hanggang mamaya pong alas 11 ng gabi ang Magallanes Drive, Riverside Drive, northbound at southbound lanes ng Binondo Intramuros Bridge at Jones Bridge. Ngayon din po ang bahagi ng Quintin Paredes Street mula sa San Vicente Street hanggang P. Burgos Avenue. Inaabisuhan po ang mga motorista na planuhin ang inyong biyahe at maghanap po kayo ng alternatibong ruta para makaiwas sa masikip na traffic. Abiso naman po sa ating mga kapamilyang motorista, nakaamba po na tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Ito na naman sa susunod pong linggo. Posibleng maglaro po sa 50 hanggang 90 sentimos kada litro ang dagdag daw po sa diesel, habang 15 hanggang 60 sentimos sa gasoline at 25 hanggang 40 sentimos sa kerosene. Bunsod po ito ng paglala ng tensyon sa ilang bansa katulad ng Ukraine at Russia. Gayon din ang nuclear deal ng Amerika at Iran. At yan po ang mga sariwang-sariwang balita ngayong Sabado ng gabi sa Story Outlook. Ako naman pong inyong tagapagbalita at baka kasama hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Ako ho yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales. Ricky Rosales ang maghahain ng mga Story Outlook. Nakaaaliw? Nakabibili? Visayas, Mindanao, worldwide. Tama po kayo. Ang Story Outlook po natin ay mapapakinggan na rin po ninyo at mapapanood every Saturday. Simula po sa araw na to, June 7, 2025. Kasama po ang inyong lingkod, Ricky Rosales, para ho tayo magtalakay ng mga usapin. Mga usaping napakahalaga po sa ating lahat na yung iba ay maaring hindi pa po pinag-uusapan sa mga nakaraang linggo. Pero lalagyan natin ng outlook. Ayan, mga importante hong usapin. At syempre, sa lahat po ng ating mga suke, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi all over the world, na naabot po ng ating broadcast at streaming. Sa lahat po ng ating multi-social media platforms, YouTube, Facebook,
sa lahat ng cable channels sa The Filipino Channel. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre yung mga nasa Pilipinas na nakikinig po sa atin sa pamamagitan ng Radyo Patrol sa 630, 630 sa inyo po mga talapihitan. 'Di ba? Talapihitan or pwede ring dipindot na kasi hindi na talapihitan. Digital na. Po, magandang gabi po sa inyong lahat at sana ho'y ligtas kayo ngayon. Doon po sa mga bumibiyahe sa mga nasa expressway po ngayon. Ingat-ingat ho tayo lalo na at madulas po ang kalye ngayon, madulas po ang ating mga daan. Check muna ang mga sasakyan bago ho tayo bumiyahe. Ano ho? Okay, so marami ho tayong mga nakahanda ngayong gabing ito na amin pong pinag-aaralan at inihahanda ng production staff ng Story Outlook para